Nagsisimula ang seryeng ito kay Yoon Soo-hyun, isang sikat na propesor at manunulat. Noon, tila perpekto ang buhay niya dahil marami siyang parangal, may mapagmahal na asawa at 5 taong anak. Isang araw, nawalan ng trabaho si Soo-ho bilang reporter dahil hindi siya tinulungan ng kumpanya sa isang malaking ekspose. Dahil dito, nanatili si Soo-ho sa bahay para alagaan si Gun-woo habang si Soo-hyun ay nagtatrabaho. Ilang araw pagkatapos, kailangan ni Soo-hyun na maglakbay sa ibang bansa para sa trabaho. Pero pagdating sa paliparan, bigla niyang kinansela ang biyahe nang sabihin ni Soo-ho na may lagnat si Gun-woo. Agad-agad, nagmadali si Soo-hyun pauwi para tingnan ang kalagayan ng kanyang anak. Pagdating sa bahay, natuwa si Soo-hyun nang makitang magaling na si Gun-woo at naglalaro sa bakuran. Pumasok siya para makita si Soo-ho na abala sa kusina. Nagulat si Soo-ho na kinansela ni Soo-hyun ang biyahe para lang tingnan ang kanilang anak. Maya-maya, narinig ni na Soo-hyun at Soo-ho ang malakas na tahol ng kanilang aso sa labas. Dali-dali silang lumabas at nakitang bukas ang gate at nawawala ang anak nilang si Gun-woo. Nagpanik sila at nagsimulang maghanap sa paligid ng bahay, naghiwalay pa para mas maraming masakop. Habang lumalalim ang gabi, hindi pa rin nila matagpuan si Gun-woo. Bigla, nakita ni Soo-hyun ang isang sapatos ni Gun-woo sa kalsada. Determinadong hanapin siya, nagpatuloy siya hanggang sa makarating sa kalsadang puno ng tao dahil sa aksidente. Nang lumapit, nagulat siyang si Gun-woo pala ang nasugatan at dinadala na ng mga paramedic sa ospital. Agad tinawagan ni Soo-hyun si Soo-ho, ang kanyang ina na si Oh Geun at manager na si Han Yori. Nagmadali silang pumunta sa ospital kung saan ginagamot si Gun-woo. Matapos maghintay ng sabik, lumabas ang doktor at sinabi na si Gun-woo ay nasa kritikal na kalagayan at maaaring hindi makaligtas dahil sa malubhang pinsala. Hindi makapaniwala si Soo-hyun pero inaliw siya ni Gayon at Yeori, sinasabing kailangan nilang maging handa sa pinakamasama. Hindi nagtagal, nasa tabi ni Gun-woo si Soo-hyun sa ospital, umaasang magigising at gagaling siya. Sa kasamaang palad, nawasak ang pag-asang iyon nang huminga si Gun-woo nang huli sa harap niya. Sa libing ni Gun-woo, maraming tao ang nagbigay galang, lahat nalulungkot sa pagkawala ng batang anak ni Soo-hyun. Labis na nalungkot si Soo-hyun at hindi matanggap na nawala ang kanyang anak ng napakabilis. Pumunta siya sa lugar kung saan natagpuan si Gun-woo, umiiyak sa di makatarungang pagkamatay nito. Maya-maya, kinailangang humarap sa korte sina Soo-hyun at Soo-ho dahil sa aksidenteng ikinamatay ni Gun-woo. Ang taong may sala sa aksidente, si Kwon Ji-woon, ay kusang sumuko. Nalaman na si Ji-woon pala'y isang maimpluwensyang opisyal sa Seoul. Sa korte, sinisi ng abogado ni Ji-woon si Soo-hyun na umano'y pinabayaan si Gun-woo na may sakit. Gayunpaman, kalmado si Soo-hyun, naniniwala na parurusahan si Ji-woon sa kanyang ginawa. Ngunit, matapos ang ilang paglilitis, idineklara ng hukom na walang sala si Ji-woon. Nagalit ng todo si Soo-ho dahil sa hindi makatarungang desisyon na ito. Sinubukan pa niyang salakayin si Ji-woon pero pinigilan siya ng gwardiya. Nanindigan ng hukom, di nakakagulat dahil may koneksyon at kapangyarihan si Ji-woon. Isang gabi, nagkataong nakasalubong ni Soo-hyun si Ji-woon. Sinabi niyang humingi ito ng tawad kay Gun-woo sa nangyari. Pero sa halip na magsisi, binaliwala lang ni Ji-woon si Soo-hyun, parang di siya may sala. Inireklamo pa niya na nasira ang kanyang karera dahil sa kaso. Bago umalis, sinabi ni Ji-woon na kalimutan ang nangyari at magpatuloy. Galit at hindi matanggap, binangga ni Soo-hyun si Ji-woon, pinatay siya. Dahil dito, hinatulan si Soo-hyun ng 10 taong pagkabilanggo. Humingi ng mas magaan na sentensya ang abogado pero di siya nagsisi. Kinabukasan, naging malaking usapin ang kaso ni Soo-hyun. May sumuporta, naniniwalang gusto lang niya ng hustisya para sa anak. Ngunit, may iba na nag-isip na mali ang kanyang ginawa. Dahil dito, bumagsak ang kanyang matagumpay na karera sa bilangguan. Samantala, nakakuha si Soo-ho ng bagong trabaho bilang news anchor sa TV, pero hindi rin naging maganda ang takbo para sa kanya. Sa isang balita tungkol sa kaso ni Soo-hyun, binago ni Soo-ho ang script para sabihin ang kanyang opinyon na inosente si Soo-hyun. Nagalit ang kanyang boss at tinanggal siya agad pagkatapos ng palabas. Sa kulungan, pinili ni Soo-hyun na putulin ang lahat ng ugnayan sa labas, kasama na si Soo-ho. Tumanggi siyang tumanggap ng bisita at ayaw makipag-usap kahit kanino. Pero hindi sumuko si Soo-ho. Patuloy siyang nagsulat ng mga liham at iniwan sa mga gwardiya, umaasang babasahin ni Soo-hyun. Sa mga liham, nangako si Soo-ho na patuloy niyang patutunayan ang pagiging inosente ni Soo-hyun. Habang nag-iimbestiga, nalaman niyang may mga abogado at opisyal na tumutulong itago ang totoo tungkol sa pagkamatay ni Gun-woo. Lumipas man ang panahon, nalulungkot pa rin si Soo-hyun sa pagkawala ng kanyang nag-iisang anak. Labis siyang naapektuhan kaya naging pabaya, nasugatan pa ang kamay habang nanahi sa workshop ng bilangguan dahil hindi nakafocus. Matindi ang sugat kaya agad siyang dinala ng ibang mga bilanggo sa ospital para gamutin. Sa panahong ito, isang lalaking nagngangalang Kwon Chan-yul ang napansin si Soo-hyun. Tagapaglinis siya sa bilangguan, pero tila may ibang dahilan siya doon, gusto niyang mapalapit kay Soo-hyun.
Nang magising si Soo-hyun, nakahinga ng maluwag si Go-yoon na okay na siya. Pero, naalala ni Soo-hyun ang nangyari noong araw na namatay si Ganwoo, nalungkot siya ulit. Sa alaala niya, sigurado si Soo-hyun na isinara niya ng maayos ang gate ng bahay nila. Dahil dito, naramdaman niyang hindi niya kasalanan ang pagkamatay ni Ganwoo. Samantala, nagsimulang mag-imbestiga si Soo-ho tungkol sa aksidente ni Ganwoo. Nakipagkita siya kay Kim Jun, isang politiko na pinaghihinalaang nasa likod ng pagtatakip sa pagkamatay ni Ganwoo. Doon, matapang na hinarap ni Soo-ho si Kim Jun, nagbahagi ng hinala, pero tiwala itong itinanggi ni Kim Jun. Hindi umatras si Soo-ho at sinabi kay Kim Jun na ilalantad niya ang lahat ng kanyang pagkakamali. Bilang tugon, inihayag ni Kim Jun na may recording siya na nagpapakita kung paano lumabas si Ganwoo sa gate. Ipinahiwatig ni Kim Jun na ang recording ay maaaring magalit si Soo-hyun kay Soo-ho. Sa bilangguan, bumalik si Soo-hyun sa selda pero tumanggi pa ring makipag-usap kahit kanino. Kahit nakatanggap siya ng bagong sulat mula kay Soo-ho, hindi niya ito pinansin. Gayunpaman, si Jung Kyung-ja, kaselda ni Soo-hyun, ay naawa at sinubukang makipagkaibigan sa kanya. Maya-maya, nakipag-usap si Kyung-ja kay Soo-hyun, umaasang mapapasaya siya. Unti-unti, ngumiti muli si Soo-hyun at nakisali sa mga gawain, pero minsan naiisip pa rin si Gunwoo. Isang araw, nakita ni Soo-hyun ang koro ng mga bata kasama si Chanyul at naalala niya ang kanyang anak. Samantala, binisita ni Jeong Myung-hee, ina ni Soo-ho, sina Go-yoon at Yuri para pag-usapan ang kinabukasan ni Soo-ho. Naisip niya na mahaba pa ang buhay ni Soo-ho at iminungkahi na maghiwalay sila ni Soo-hyun. Naniwala si Myung-hee na kung maghihiwalay sila, makakapokus si Soo-ho sa kanyang karera lalo't may alok siyang maging reporter sa Amerika. Ngunit nalungkot si Yuri nang marinig ito at agad pumunta sa bilangguan para bisitahin si Soo-hyun. Hiniling ni Yuri kay Soo-hyun na makipagkita kay Soo-ho para pag-usapan ang kanilang relasyon. Pumayag si Soo-hyun na makipagkita kay Soo-ho ayon sa kahilingan ni Yuri. Sa usapan nila, sinabi niyang patuloy niyang hahanapin ang katotohanan sa pagkamatay ni Gunwoo. Ngunit sinabi ni Soo-hyun kay Soo-ho na magpatuloy nang wala siya dahil matagal siyang makukulong. Sa ibang usapan, ikinuwento ni Kyung-ja, kapwa bilanggo, kay Soo-hyun kung paano siya napunta sa bilangguan. Ipinaliwanag ni Kyung-ja na ilang taon na ang nakalipas, nahuli niya ang asawa na nangangaliwa. Sa sandali ng galit, sinunog niya ang bahay ng asawa at kabit, hindi alam na may ibang tao roon. Sa kasamaang palad, maraming namatay sa sunog at isang 8 taong gulang na bata lang ang nakaligtas. Si Kyung-ja, na malubhang may sakit, pinayuhan si Soo-hyun na humingi ng tawad sa bata bago siya mamatay. Makalipas ang ilang taon, si Chanyul, isang handyman sa araw, ay nagtrabaho kay Kim Jun sa gabi. Tinanggap ni Chanyul ang mapanganib na gawain para kay Kim Jun, kasama ang pag-espiya sa mga karibal. Pagkalaya ni Soo-hyun sa bilangguan, agad niyang binisita ang puntod ni Ganwoo. Sa sementeryo, nagkataong nakasalubong niya si Chanyul na bumibisita rin sa ibang puntod. Umulan, at mabait na inialay ni Chanyul ang payong kay Soo-hyun. Pagkaalis sa sementeryo, umuwi si Soo-hyun. Tuwang-tuwa si Go-yeon na malaya na ang anak. Kinabukasan, sinorpresa ni Soo-hyun si Yuri sa pagbisita sa butik. Masaya si Yuri na malaya na si Soo-hyun. Hinimok niya itong bumalik sa trabaho. Pumunta si Soo-hyun sa pulis para alamin ang tungkol sa batang binanggit ni Hyung-ja. Determinado si Soo-hyun. Naghanap siya hanggang makahanap ng lead kay Professor Kim Sarang. Sa kanilang pagkikita, nag-alok si Sarang na tulungan si Soo-hyun. Nang gabing iyon, naghapunan sina Soo-hyun at Yuri sa isang kainan. Sinabi ni Yuri na madalas na siyang nagbibiyahe sa ibang bansa para sa trabaho. Inamin ni Soo-hyun na naisip niyang makipaghiwalay kay Soo-ho para sa kanyang karera. Gayunpaman, hindi pumayag si Go-yoon, kaya nagpa siyang manatili si Soo-hyun sa kasal. Pagkatapos kumain, bumalik si Soo-hyun sa dating bahay na ngayoy tila napabayaan. Habang naglalakad sa bahay, bumabalik ang masasayang alaala kasama ang pamilya. Nalungkot kay Gunwoo, si Soo-hyun, pagod, ay nakatulog sa silid nito. Kinabukasan, nang umalis si Soo-hyun, narinig niya ang automatikong pagsara ng gate. Dahil dito, tiwala siyang naisara niya ito ng maayos ng araw na namatay si Gunwoo. Maya-maya, tumawag si Sarang na may address ng batang hinahanap ni Soo-hyun. Nagulat siya nang malaman na si Chanyol pala ito ang taong nakilala niya noon. Agad-agad, tumakbo si Soo-hyun papunta sa address na ibinigay ni Sarang. Ngunit pagdating niya, walang tao dahil nasa trabaho si Chanyol, sumusunod sa kotse ng opisyal. Sa gawaing ito, muntik nang mahuli si Chanyol at binugbog ng mga manloloko, ngunit nakatakas siya at nagmadaling umuwi. Nang umuwi si Chanyol, nagulat siyang makita si Soo-hyun doon. Iniabot sa kanya ni Soo-hyun ang liham mula kay Hyung-ja. Ngunit nang mabasa ni Chanyol ang liham, nagalit siya dahil naalala ang masakit na nakaraan. Kahit sinabi ni Soo-hyun na pumanaw na si Hyung-ja, ayaw tanggapin ni Chanyol ang presensya niya o ang mensahe mula kay Hyung-ja. Minsan, nawala ni Chanyol ang kwintas na bigay ng kanyang ina. Si Soo-hyun, alam ang halaga nito, tumulong maghanap kahit sa ilog pa. Natagpuan niya ang kwintas at sinabi kay Chanyol na pareho silang nawalan ng mahal sa buhay nang hindi makatarungan. Samantala, si Soo-ho ay naging direktor ng ABS News Company.
Nang mabalita ang nakalaya na si Soo-hyun, agad siyang pinuntahan para pag-usapan ang kanilang kasal. Sa simula, nag-aalangan si Soo-hyun na makipagbalikan kay Suho. Ngunit nang paulit-ulit niyang sabihing kailangan siya sa buhay niya, lumambot ang puso ni Soo-hyun at nagpa siyang manatili sa kanya. Kinabukasan, ipinakilala ni Suho si Soo-hyun sa kanyang ina, si Myung-hee at sa nakababatang kapatid na si Kang Tae-ho. Habang nandoon si Suho, magiliw ang pakitungo ni Myung-hee kay Soo-hyun. Ngunit nang umalis si Suho, bigla itong naging malupit at hindi pala kaibigan sa kanyang manugang. Nang gabing iyon, inilabas ni Suho si Soo-hyun para ipakita ang kanyang pasasalamat sa kanilang pagbabalikan. Hindi nila napansin na may isang misteryosong tao na palihim na nagmamasid sa kanila. Pagbalik sa dating bahay, nakilala nila ang bagong kapitbahay, si Yoon Hye-gum at anak niyang si Yoon Hee-jae. Kinabukasan sa ABS, hiniling ng kasamahan ni Suho na imbitahin si Soo-hyun sa isang TV show. Tumanggi si Suho dahil ayaw niyang maabala ang asawa, lalo na't baka banggitin ng show ang nakaraan nito. Dahil hindi pumayag si Suho, direktang nilapitan ng katrabaho si Soo-hyun nang hindi sinasabi kay Suho. Samantala, may lihim na nangongolekta ng mga larawang may kaugnayan sa kaso ni Soo-hyun. Ilang araw pa, pumayag si Soo-hyun sa ABS show at ikinuwento ang hirap niya kasama si Suho bilang suporta. Habang nagfi-film, may nagpadala ng pakete kay Soo-hyun na itinabi muna hanggang matapos ang shooting. Pagkatapos ng interview, tinawagan si Soo-hyun ni Chan-yeol at nag-aya ng kita. Natuwa si Soo-hyun na makausap na si Chan-yeol na dating umiiwas dahil kaibigan niya si Hyung-ja. Maya-maya, pinuksan ni Soo-hyun ang paketeng ipinadala sa kanya. Sa loob, may mga larawan ng pambababae ni Suho sa isang misteryosong babae. Nagulat si Soo-hyun at di makapaniwala na ang asawang laging nagsasabing mahal siya ay lihim na nakikipagkita sa ibang babae. Hindi alam ni Soo-hyun ang misteryosong taong sumusunod sa kanya at nagpadala ng mga larawan ay ang anak pala ni Jae-woong. Gusto niyang maghiganti dahil pinatay ni Soo-hyun ang kanyang ama. Nang gabing iyon, binalak ni Soo-hyun na kausapin si Suho tungkol sa mga larawan. Pero bago pa man, biglang dumating sina Yuri at Go-eun sa bahay niya, kaya ipinagpaliban niya muna ang plano. Nang makita si Yuri, nagsimulang maghinala si Soo-hyun na baka siya ang babaeng kasama ni Suho sa mga larawan. Sa ibang araw, inimbitahan ni Suho si Tae-ho sa tanghalian habang nagpapahinga sa trabaho sa ospital. Habang kumakain, tinanong niya si Tae-ho, isang doktor, tungkol sa mga kagamitan para sa paghinga at puso. Samantala, napansin ni Yuri na kakaiba ang kilos ni Soo-hyun kaya nagpadala siya ng mensahe para kumustahin ito. Noon, ayaw ibahagi ni Soo-hyun ang problema kay Yuri lalo't abala ito sa pagboboluntaryo sa nursing home. Habang doon, naalala ni Soo-hyun na ang petsa ng mga larawan ng pambababae ni Suho ay araw ng pagbisita nito sa kanya sa bilangguan. Tinanong niya ang ABS staff na tumanggap ng pakete ng mga larawan, pero inamin nilang hindi nila gaanong pinansin kung sino ang nagpadala. Lumipat ang eksena kay Hong Soo-jin, isang babaeng gumagawa ng alpombra na may mukha ni Chan-yeol. Si Soo-jin ay matalik na kaibigan ni Chan-yeol at laging nariyan para makinig kapag kailangan niya ng kausap. Madalas niyang inaaliw si Chan-yeol kapag ito'y nalulungkot. Isang araw, pumunta si Chan-yeol sa nursing home kung saan nagboboluntaryo si Soo-hyun. Doon, nakita nila ang matandang babae na inaapin ng lalaking gustong kunin ang pera nito. Nang sinapak ng lalaki ang matanda, nakialam si Chan-yeol at lumaban, kaya pareho silang dinala sa istasyon ng pulis. Maya-maya, dumating si Soo-hyun sa istasyon, nagpakilalang tagapag-alaga ni Chan-yeol, kaya pinalaya siya. Pagkatapos, nag-usap sila at inamin ni Chan-yeol na nakita niya nang di sinasadya ang mga larawan ng pambababae ni Suho. Binanggit niya na ang mga larawan ay tila kuha ng propesyonal na litratista gamit ang dekalidad na kagamitan. Pauwi, nakasalubong ni Soo-hyun si Hae-gyum at nagkaroon sila ng maikling usapan. Nagpasalamat si Hae-gyum kay Soo-hyun dahil dati, ang kanyang anak na walang kaibigan ay laging kasama ng yumaong Gunwoo. Sinabi ni Hae-gyum na may utang na loob siya at nangakong babayaran ang kabaitan ni Soo-hyun balang araw. Pagdating sa bahay, ipinakita na ni Soo-hyun kay Suho ang mga larawan ng pambababae. Nagulat si Suho at pinilit magpaliwanag na ang relasyon ay maikli at walang kabuluhan lang. Matapos marinig ang paliwanag, nagpasya si Soo-hyun na patawarin siya at magbagong buhay sila. Kinabukasan sa trabaho, sinuri ni Suho ang lahat ng CCTV para malaman kung sino ang nagpadala ng mga litrato ng pangangaliwa kay Soo-hyun. Pero hindi niya makita ng malinaw ang mukha ng nagpadala sa mga kuha. Isang araw, nakipagkita si Soo-hyun kay Yuri sa isang cafe dahil nag-aalala ito sa kanya. Nang tanungin ni Yuri kung kumusta na siya, ibinunyag ni Soo-hyun ang kanyang mga problema kasama ang pambababae ng asawa. Habang kinukwento ni Soo-hyun ang kataksilan ni Suho, nagsimulang magmukhang hindi komportable at balisa si Yuri. Bigla na lang nagpaalam si Yuri at mabilis na umalis. Samantala, tinawagan ni Go-eun si Soo-hyun para sabihin na may natanggap siyang misteryosong pakete. Nang buksan ito ni Go-eun, nagulat siya sa mga litrato ni Suho na may kasamang ibang babae. Galit na galit, pumunta siya para salubungin si Soo-hyun sa bus stop.
Pagdating ni Soo-hyun, ipinahayag ni Go-yeon ang kanyang pagkadismaya kay Soo-ho na dating itinuturing niyang mabuting manugang. Noon pa man ay hinihikayat ni Go-eun si Soo-hyun na panatilihin ang kanilang pagsasama. Doon, pinakalma ni Soo-hyun ang kanyang ina, sinasabing napag-usapan na nila ni Soo-ho ang sitwasyon. Samantala, tumawag si Soo-ho para alamin kung ang kausap niya ang nagpadala ng mga larawan ng relasyon kay Soo-hyun. Sa halip na sumagot, inanyayahan ng kausap si Soo-ho na magkita sa isang hotel. Sa kabilang dako, binisita ni Chan Yeol ang dating ampunan at nalaman na doon din nanirahan ang nagpadala ng mga larawan. Humingi si Chan Yeol ng tulong kay Soo-jin para hanapin ang nagpadala ng larawan. Hindi alam ni Chan Yeol may lihim na nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Kasabay nito, nakita ni Soo-hyun si Soo-ho na nagmamaneho, kaya lihim siyang sumunod. Nagulat siya nang makitang pumasok si Soo-ho sa isang hotel. Nang makita niyang pumasok ito sa silid at nakilala si Haegom, agad niyang hinala na si Haegom ang babaeng karelasyon ni Soo-ho. Labis na nasasaktan, tahimik na umalis si Soo-hyun sa hotel nang hindi sila hinaharap. Maya-maya, nagpadala si Soo-hyun ng mensahe kay Soo-ho na nakita niya ito kasama ang babae sa hotel. Nang mabasa ni Soo-ho ang mensahe, nagpanik siya at nagmadaling umuwi para kausapin si Soo-hyun. Ngunit pagdating niya, wala na roon si Soo-hyun. Nakipagkita siya kay Haegom para harapin ito tungkol sa relasyon nila ni Soo-ho. Noon, hindi itinanggi ni Haegom ang anuman at inamin ang nangyari sa pagitan nila ni Soo-ho. Humingi siya ng tawad at tiniyak kay Soo-hyun na wala na siyang kaugnayan kay Soo-ho. Gayunpaman, nahirapan si Soo-hyun na paniwalaan siya. Nang umuwi si Soo-hyun, hindi na niya kayang makinig kay Soo-ho kaya pumunta siya sa bahay ng kanyang ina. Sa bahay ni Go-yeon, sinubukan ni Soo-hyun alamin kung sinong nagpadala ng mga larawan ng pambababae ni Soo-ho. Pinayuhan siya ni Go-yeon na pabayaan na lang, nangangambang baka lalo pang magkagulo. Samantala, lalong naging determinado si Soo-ho na alamin kung sino ang nagpadala ng mga larawan. Humingi siya ng tulong sa dating detektibeng si Lee Han-sung para mag-imbestiga. Kinabukasan, nagulat si Soo-ho nang bumisita si Kim Jun sa kanyang opisina. Sa usapan nila, binanggit ni Kim Jun ang interview ni na Soo-ho at Soo-hyun kaya napaghinala ni Soo-ho na siya ang may pakana ng mga kaguluhan. Mahigpit na binalaan ni Soo-ho si Kim Jun na huwag gumawa ng anuman laban sa kanila ni Soo-hyun at hindi siya magpapatahimik. Pagkatapos ng pagpupulong, inutusan ni Kim Jun ang kanyang mga tauhan na bantayan si Soo-ho habang nasa kotse siya. Samantala, binisita ni Soo-hyun si Chan Yeol sa bodega niyang pinagtatrabahuhan at dinalan siya ng pagkain. Sa kanilang usapan, napansin ni Soo-hyun na madalas may pasa si Chan Yeol sa mukha at tinanong siya tungkol dito. Ngunit sinubukan ni Chan Yeol na balewalain ito at umiwas sa pagsagot. Di nagtagal matapos umalis si Soo-hyun, dumating si Soo-jin para bigyan si Chan Yeol ng impormasyon tungkol kay Kwon Min-hyuk, isang binata na may kaugnayan kay Chan Yeol. Sa bahay ni Go-yeon, tinitingnan ni Soo-hyun ang mga larawan ng pambababae ni Soo-ho na ipinadala kay Go-yeon. Napansin niya ang website address sa isang larawan na humantong sa lumang balita tungkol sa aksidente sa kotse. Ang biktima, si Kim Eun-min, ay isang may bahay na nabangga daw dahil sa kapabayaan sa pagtawid. Dahil sa interes sa kaso, kinontak ni Soo-hyun si Jong Jin-hui, ang reporter ng artikulo para alamin kung sino ang nagpadala ng mga larawan. Sa ibang pangyayari, inanyayahan ni Myung-hee si Soo-hyun na magkasama sila. Sa kanilang lakad, pinipilit ni Myung-hee si Soo-hyun at binalaan na huwag gumawa ng makasisira sa pangalan ni Soo-ho bilang sikat na reporter. Hiniling pa ni Myung-hee kay Soo-hyun na magkunwaring masaya at maayos ang kanilang pamilya. Matapos marinig ang masakit na salita ni Myung-hee, umuwi si Soo-hyun sa bahay ng kanyang ina at umiyak ng todo. Sa sandaling iyon, dumating si Yuri, nakitang nalulungkot si Soo-hyun at inaliw siya. Hindi nagtagal, lihim na nakipagkita si Yuri kay Soo-ho sa bakuran para pag-usapan ang isang mahalagang bagay. Sa ibang araw, nakipagkita si Soo-hyun kay Jin-hui sa cafe para alamin ang tungkol sa balitang isinulat nito. Ipinaliwanag ni Jin-hui na si Eun-min, ang biktima ng aksidente, ay asawa pala ni Jae-woong. Nasa koma pa rin si Eun-min at matagal nang nasa ospital. Nang marinig ni Soo-hyun ang pangalan ng ospital, naalala niyang doon din nagtatrabaho si Tae-ho. Agad niyang tinawagan si Tae-ho para kumpirmahin ang kalagayan ni Eun-min. Doon, sinabi ni Tae-ho na matagal ng pasyente si Eun-min sa ospital. Samantala, sa tip ni Soo-jin, natagpuan ni Chan Yeol si Min-hyuk na inaatake ng mga goons. Agad na tumulong si Chan Yeol at nilabanan ang mga umaatake kay Min-hyuk. Pagkatapos iligtas, dinala ni Chan Yeol ang sugatan na Min-hyuk sa malapit na ospital. Sa ospital din, papunta si Soo-hyun kay Eun-min nang makita niya si Chan Yeol doon. Binibisita rin pala niya si Eun-min, ang biktima ng aksidente. Bago makapagtanong si Soo-hyun, bigla na lang lumala ang kalagayan ni Eun-min. Mabilis na nagbigay ng first aid si Chan Yeol habang hinihintay ang doktor at nurse.
Naalala tuloy ni Soo-hyun ang masakit na aksidente ni Gun-woo. Kinabukasan, binisita ni Soo-jin si Chan-yeol sa trabaho niya. Naging matalik pala silang magkaibigan dahil pareho silang may sakit sa puso. Nang mawalan ng pag-asa si Soo-jin, hinikayat siya ni Chan-yeol na lumaban. Sa usapan nila, nalaman na hindi pala si Chan-yeol ang hinahanap ni Soo-hyun. Sa totoo lang, anak pala si Chan-yeol ni na Yoon-min at Ji-won. Nagsuspetsa si Soo-hyun sa aksidente ni Yoon-min, kaya lihim niyang kinuha ang file. Sa Gohans, nagsisi si Suho at humingi ng tawad. Nalambot si Soo-hyun at pinatawad siya. Naisip pa niyang umuwi kasama si Suho. Inayos din ni Soo-hyun ang relasyon nila ni Yuri, dating pinaghinalaan niya. Sa pagsusuri ng files, may nakitang kakaiba si Soo-hyun sa bilis ng kotse. Bakit daw sobrang bilis nito sa busy na kalye, parang sinadya ng driver? Tinawagan ni Soo-hyun si Jin-hui para pag-usapan ang mga natuklasan niya. Isang araw sa ospital, aksidenteng nakilala ni Soo-jin si Tae-ho habang inaalagaan si Min-hyuk. Kahit unang pagkikita nila, humanga si Tae-ho sa masayahing personalidad ni Soo-jin. Maya-maya, tinangka ni Tae-ho tawagan si Soo-hyun tungkol kay Yoon-min, pero di niya sinagot. Samantala, nagulat si Soo-jin nang may mga goons na dumating sa ospital para kay Min-hyuk. Nagpanik siya at tinawagan si Chan-yeol, hiniling na pumunta agad sa ospital. Dumating agad si Chan-yeol at nilabanan ang mga goons para protektahan si Min-hyuk. Maya-maya, tinawagan ni Soo-hyun si Tae-ho pero naputol nang makita si Chan-yeol sa ospital. Sinubukan niyang habulin si Chan-yeol na paalis sa motor pero ayaw makipag-usap. Sa halip, tinawag niyang mamamatay tao si Soo-hyun na nag-iwan sa kanya na gulat na gulat. Nang gabing iyon, di mapigil ni Soo-hyun ang isipin ang sabi ni Chan-yeol na naging sanhi ng bangungot niya. Si Suho naman, nang mapansin ang pagkabalisa niya, nagmungkahi na lumipat sila ng bahay. Pero tumanggi si Soo-hyun dahil marami siyang alaala ni Gun-woo sa kasalukuyang tahanan nila. Ilang araw pa, nagsimulang bumuo si Kim Jun ng magandang imahe sa publiko para sa darating na halalan. Kahit abala, binabantayan ni Kim Jun si Suho, na tingin niya'y banta dahil kilalang mamamahayag ito. Nagtataka sa pagbabago ng ugali ni Chan-yeol, pinuntahan siya ni Soo-hyun sa bodega niyang pinagtatrabahuhan. Nagulat si Chan-yeol na gusto pa rin siyang makita ni Soo-hyun at may dalang pagkain, kahit malupit ang sinabi niya. Di inamin ni Chan-yeol na anak siya ni Ji-won at Yoon-min, kaya nagsinungaling na nahanap niya ang anak ni Yoon-min. Si Soo-hyun, walang alam sa totoo, nangakong tutulungan si Chan-yeol alamin ang tunay na nangyari sa aksidente ni Yoon-min. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Chan-yeol ang pagbabantay kay Suho. Samantala, di alam ni Chan-yeol, lihim na sinusubaybayan ni Han-sung ang kanyang mga kilos. Nang gabing iyon, inanyayahan ni Suho si Soo-hyun sa isang restaurant para ayusin ang kanilang relasyon. Doon, habang pinapanood ang chef na nag-iihaw, biglang naalala ni Soo-hyun ang batang nakaligtas sa sunog at takot nito sa apoy. Ngunit napansin niyang walang ganitong takot si Chan-yeol, kaya nagsimula siyang magduda sa kanya. Sa ibang araw, binisita ni Chan-yeol si Min-hyuk sa ospital, kung saan bumubuti na ang kalagayan. Pagpasok sa silid, aksidenteng nakita ni Chan-yeol ang mga pilat ng paso sa likod ni Min-hyuk. Naaawa, binigyan ni Chan-yeol si Min-hyuk ng notebook na may sulat ng paumanhin mula kay Hyung-ja. Pagkabasa nito, nagalit si Min-hyuk dahil naalala niya ang masakit niyang nakaraan at tinanong kung sino ba talaga si Chan-yeol. Hindi sumagot si Chan-yeol at umalis na lang. Habang naglalakad sa pasilyo, naalala ni Chan-yeol ang pagkamatay ng ama at ang puot na hinarap ng kanyang ina mula sa lipunan. Mula sa kalungkutang iyon, nabuo ang hangarin ni Chan-yeol na maghiganti kay Soo-hyun. Sa kasalukuyan, napapansin ni Soo-hyun ang mga kakaibang bagay tungkol kay Chan-yeol na nagpausisa sa tunay niyang pagkakakilanlan. Kinabukasan, nagpasya si Soo-hyun na huwag sagutin ang mga tawag ni Chan-yeol. Iminungkahi ni Suho na itigil ni Soo-hyun ang pakikipagkita kay Chan-yeol, lalo't may kaugnayan siya kay Hyung-ja. Gayunpaman, inamin ni Soo-hyun na naawa siya sa batang nakaligtas sa sunog at may responsibilidad sa kanya. Sa ospital, si Soo-jin na bumibisita kay Yoon-min ay muling nakatagpo kay Tae-ho. Napakabait niya kay Tae-ho at naakit ang kapatid ni Suho. Hindi alam na sinadya ni Soo-jin ito para kumuha ng impormasyon tungkol kina Suho at Soo-hyun. Sa isang restaurant, nakipagkita si Suho kay Han-sung para suriin ang mga larawan ng surveillance na nakolekta ng dating detektiv. Habang tinitingnan ni Suho ang mga larawan, nagulat siya nang makita si Chan-yeol sa ilan sa mga ito. Ipinaliwanag ni Han-sung na madalas makipagtulungan si Chan-yeol kay Kim Jun para harapin ang kanyang mga kalaban sa politika. Samantala, nalilito si Min-hyuk kung bakit patuloy siyang tinutulungan ni Chan-yeol, lalo't binayaran nito ang lahat ng utang niya sa mga thugs. Ilang araw pagkatapos, sa malaking kaganapan sa kampanya, nilapitan ni Kim Jun si Suho at hiniling na umalis sa trabaho sa TV at sumali sa kanyang kupunan. Para hikayatin siya, nangako si Kim Jun kay Suho ng mataas na posisyon sa gobyerno kung tatanggap siya.
Pero si Suho ayaw makisama sa tiwaling politiko gaya ni Kim Jun kaya mariing tinanggihan ang alok. Sa ibang usapan, hiningi ni Kim Jun kay Chanyeol na itigil ang mapanganib na gawain at bumalik sa pag-aaral ng medisina. Sinabi ni Kim Jun na patuloy niyang susuportahan ang kinabukasan ni Chanyeol gaya ng pangako niya kay Jiwon. Pero sinabi ni Chanyeol na ayaw na niyang umasa kay Kim Jun at gusto na niyang kumita ng sariling pera. Sa kainan ni Goyun, kinakabahan si Yuri, iniisip pa rin ang usapan nila ni Suho kamakailan. Pero nang dumating si Suhyun, nagkunwari si Yuri na normal lang, tinago ang anumang senyales ng pag-aalala. Kinabukasan, nakipagkita si Suhyun sa detektibeng humawak sa kaso ng aksidente ni Eunmin. Sa usapan nila, nalaman ni Suhyun na hindi natuklasan ang nangyari sa taong bumangga kay Eunmin. Binanggit din ng detektib na madalas mag-post ang anak ni Eunmin ng mga petisyon sa social media para sa hustisya sa aksidente ng kanyang ina. Pagkatapos ng pulong, nagsimulang maghanap si Suhyun ng mga petisyong ito online at natagpuan ang account na pinaniniwala ang pag-aari ng anak ni Eunmin. Kalaunan, inanyayahan ni Suhyun si Taeho na kumain ng tanghalian sa cafeteria ng ospital. Sa usapan nila, nalaman ni Suhyun na si Chanyeol ay med student sa parehong universidad ni Taeho at naopera sa puso ng 3 beses. Sa impormasyong ito, napagtanto ni Suhyun na hindi si Chanyeol ang biktima ng sunog na hinahanap niya. Agad-agad, tinawagan ni Suhyun si Chanyeol at hiniling na magkita sila sa isang kafe. Pumayag si Chanyeol at habang papunta roon, inisip niya ang kanyang mga plano para sa paghihiganti. Lumabas na si Chanyeol pala ay nagmamanman kay Suhyun mula pa sa kanyang paglilitis at nagtrabaho sa bilangguan ng kababaihan para bantayan siya. Nang magkita sa cafe, seryoso si Suhyun kay Chanyeol pero nagkunwaring hindi alam ang totoo tungkol sa kanya. Sinabi niya kay Chanyeol na ipaalam sa anak ni Eunmin na naiintindihan niya ang sakit ng pagkawala dahil nawala rin ang anak niyang si Gunwoo. Sumagot si Chanyeol na nalulungkot din ang anak ni Eunmin sa pagkawala ng kanyang ama. Sinabi ni Suhyun kay Chanyeol na kung gusto ng anak ni Eunmin maghiganti, pwede. Pero huwag saktan ang pamilya niya. Pagkatapos ng pagkikita sa cafe, inimbitahan ni Suhyun sina Goyun, Suho at Myung-hee sa isang massage place. Habang nandoon, nangako si Suhyun sa kanyang ina na poprotektahan niya ang pamilya at kapayapaan ng mga mahal niya. Samantala, tinanong ni Myung-hee si Suho kung mahal pa rin niya si Suhyun. Ngumiti lang si Suho dahil alam niyang sa loob-looban, mahal pa rin ni Myung-hee si Suhyun bilang manugang. Sa lihim niyang silid, nagsasanay si Chanyeol ng boxing para mailabas ang galit niya kay Suhyun. Galit siya dahil sa tingin niya, nagpapabiktima si Suhyun kahit siya ang pumatay sa kanyang ama. Dahil dito, mas lalo siyang nagtikang maghiganti kay Suhyun. Ilang araw pa, nakipagkita ulit si Suhyun kay Chiara at nalaman na mali pala ang ibinigay na impormasyon ng propesor tungkol sa mga nasunog. Nakumbinsi niya si Chiara na sabihin ang tunay na pagkakakilanlan ng biktimang binanggit ni Hyungja at iyon pala ay si Minhyuk. Dala ang bagong kaalamang ito, kinausap ni Suhyun si Minhyuk tungkol sa pagsorry ni Hyungja. Pero nagalit si Minhyuk at sinabi kay Suhyun na huwag na siyang makita pa. Binalaan ni Suhyun si Minhyuk na huwag maghiganti dahil sisirain lang nito ang buhay niya. Ayaw niyang magkaroon si Minhyuk ng pagsisising tulad ng sa kanya matapos maghiganti na sumira sa kanyang pamilya at karera. Sa isang mamahaling art gallery, lihim na nakipagkita si Chanyeol kay Hyegyom para kumuha ng mahalagang impormasyon para kay Kim Jun. Kahit binalaan siyang umiwas sa mapanganib na gawain, desidido si Chanyeol na tulungan si Kim Jun at hindi hahayaang hadlangan ni Suho ang plano nitong manalo sa halalan. Samantala, sa isang maliit na karinderya, patuloy na naghanap si Suho ng impormasyon tungkol kay Kim Jun kasama si Hansong. Sinabi ni Hansong kay Suho na may mamahaling gallery na ginagamit para sa ilegal na pondo ni Kim Jun. Ipinakita rin ni Hansong kay Suho ang mga litrato ni Suhyun na kasama si Chanyeol na ikinagulat niya. Dahil dito, hiniling ni Suho kay Suhyun na itigil ang pakikipagkita kay Chanyeol. Gayunpaman, patuloy pa ring lihim na sinisiyasat ni Suhyun si Chanyeol. Natuklasan niya ang koneksyon ni Chanyeol kay Kim Jun, kabilang ang pagdalo nito sa donation event ni Kim Jun sa ospital. Nalaman din ni Suhyun na ang mga bayarin ni Eunmin ay binabayaran ng foundation ni Kim Jun. Sumulong ang plano ni Chanyeol nang linlangin niya si Suhyun na kunin ang mga file ng dashboard ni Suho. Ipinakita ng isang file ang pagkikita ni Yuri at Suho. Bago pa mabuksan ni Suhyun ang file, nagulat siya sa malakas na ingay sa labas. Napag-alaman na si Hee-jae, anak ni Hye-geom, ay nagkakaroon ng seizure. Agad-agad, nagmadali si Suhyun na magbigay ng first aid sa bata. Nang iuwi si Hee-jae, natuklasan ni Suhyun sa bahay ni Hye-geom na hindi ito ang babae ni Suho. Nang mahuli, inamin ni Hye-geom na siya ang misis ni Kim Jun at humingi ng tulong kay Suho para makatakas. Matapos kausapin si Hye-geom, nagpa siyang puntahan ni Suhyun si Yuri para ibahagi ang kanyang mga hinanakit. Dahil abala si Yuri, pinili ni Suhyun na tingnan ang mga file sa dashboard ng kotse ni Suho habang naghihintay. Maya-maya, narinig ni Suhyun ang sigaw ni Yuri dahil binubugbog siya ng kanyang inang si Mokryun. Nang tutulungan na sana ni Suhyun si Yuri, natigilan siya nang marinig ang recording ni Suho at Yuri na magkasama.
Doon niya napagtanto na si Yuri pala ang lihim na karelasyon ni Suho. Sa kabilang silid, masayang pinanood ni Chanyol ang tagumpay ng kanyang planong sirain ang buhay ni Soohyun. Noong bata pa sila, nagsimula ang malapit na pagkakaibigan ni Soohyun at Yuri. Tinulungan ni Soohyun si Yuri nang bugbugin ito ng todo ng kanyang ina. Dinala ni Soohyun si Yuri sa kanila at mula noon, naging malapit si Yuri sa pamilya niya. Ngunit ang dating kapatid na si Yuri ay siyang nagkanulo kay Soohyun sa huli. Kanina, lihim na binayaran ni Chanyol si Mokryon para bugbugin ang sariling anak sa butik ni Yuri. Mabuti na lang, dumating si Goyon sa tamang oras para protektahan si Yuri kaya umalis si Mokryon. Hindi nagtagal, kausap ni Soohyun si Yuri tungkol sa relasyon nito kay Suho. Umiyak si Yuri habang si Soohyun, galit at nasasaktan, sinabing pag-uusapan nila ito kapag kumalma na siya. Sumakay si Soohyun sa kotse at doon na inilabas ang emosyon, umiiyak nang maalala ang pagtataksil ng kapatid-kapatiran. Sa opisina, nabalitaan ni Suho na nalaman na ni Soohyun ang tungkol sa relasyon nila ni Yuri. Kahit nahihiya, umuwi pa rin si Suho para harapin si Soohyun na nagpakita ng matinding pagkadismaya. Agad lumuhod si Suho, paulit-ulit na humihingi ng tawad pero tumanggi si Soohyun na patawarin siya. Kinabukasan, nakipagkita si Soohyun kay Mokryon para babalaan siyang huwag guluhin si Yuri na pinabayaan niya mula pagkabata. Nang banggitin ni Mokryon ang relasyon ni Suho at Yuri, binaliwala ito ni Soohyun at sinabing alam na niyang si Chanyol ang utak sa likod ng gulo sa buhay niya. Sa ibang araw, nakatagpo ni Soohyun si Chanyol sa tabi ng lawa, malayo sa ibang tao. Nang bantaan siya ni Chanyol na papatayin, hindi natakot si Soohyun. Sinabi niya na madali ang kamatayan kumpara sa buhay kung saan minsan kailangang tiisin ang sakit. Nang gabing iyon, hinarap ni Suho si Chanyol at binalaan siyang sa kanya maghiganti, hindi kay Soohyun. Sinabi pa ni Suho na handa siyang gawin ang anumang gusto ni Chanyol. Pati ang pagbitiw sa trabaho, basta't hindi nasasaktan ni Chanyol si Soohyun. Hindi sumagot si Chanyol kay Suho at sa halip ay binisita si Yunmin sa ospital, may dalang bagong sapatos. Doon, sinabi ni Chanyol sa nanay na mahina sa kama na gusto niyang isama siya sa bakasyon. Maya-maya, nagpasya si Hyeom na makipagtulungan kina Suho at Hansung para gantihan si Kim Jun. Binalak nilang sirain ang pangalan ni Kim Jun sa TV show na hino-host ni Suho. Ngunit, nalaman ni Chanyol ang plano at agad itong ibinulgar kay Kim Jun. Habang lumilipas ang mga araw, si Yuri, nag-guilty, patuloy na humihingi ng tawad kay Soohyun. Inamin ni Soohyun na galit pa rin siya pero magiging mabait pa rin siya kay Yuri para kay Goyon na turing ay anak si Yuri. Kinabukasan, nabalitaan ni Soohyun mula kay Chanyol na nasa ospital si Goyon. Agad-agad, tumakbo si Soohyun sa ospital para tingnan si Goyon na buti na lang ay hindi malubhang nasugatan sa pagkahulog. Matapos siguraduhing okay si Goyon, hiniling ni Soohyun kay Yuri na bantayan siya habang may inaasikasuang mahalaga. Pagkatapos, nagmaneho si Soohyun papunta kay Chanyol kung saan nakakita siya ng lihim na kwartong puno ng kanilang mga litrato. Dito, napagtanto ni Soohyun na matagal na pala siyang lihim na sinusundan ni Chanyol. Samantala, naghahanda sina Suho, Hyeom at Hansung para sa kanilang plano laban kay Kim Jun. Ngunit si Kim Jun na alam na ang plano ay dumating sa interview ng may tiwala sa sarili. Binati pa niya si Suho, ang host ng event. Nang magsimula ang interview, binanggit ni Suho ang iligal na pondo ni Kim Jun at inanunsyo ang isang saksi. Pero sa kasamaang palad, natakot si Hyeom sa mga tauhan ni Kim Jun kaya hindi siya makapagtestigo. Dahil nabigo ang plano ni Suho, mas umangat si Kim Jun, nakakuha ng dagdag na kasikatan at simpatiya ng publiko. Pagkatapos ng interview, mayabang na ipinakita ni Kim Jun kay Suho ang larawan ng kanyang relasyon kay Yuri, inihayag na minamanmanan niya si Suho sa pamamagitan ni Chanyol. Pagkatapos nakipagkita si Kim Jun kay Chanyol at ipinakilala sa mga mahahalagang tao sa kaso ni Soohyun, kabilang ang mga abogado at hukom. Interesado si Chanyol sa mga taong ito, determinado pa rin siyang maghiganti kay Soohyun kahit pinayuhan siya ni Yunmin na huwag gawin ito. Maya-maya, pagkatapos makipagkita sa mga opisyal, nakita ni Chanyol si Soohyun na nakatayo sa gitna ng daan, humaharang sa kanya. Naisip niyang banggain ito pero nagbago ang isip at bumaba ng kotse para kausapin siya. Sinabi ni Soohyun na alam na niya ang tunay niyang pagkakakilanlan at binanggit ang ilang kahina-hinalang detalye tungkol sa aksidente ni Eunmin. Pagka-uwi ni Chanyol, hindi niya maalis sa isip ang sinabi ni Soohyun at naisip kung ang aksidente ng kanyang ina ay hindi lang simpleng aksidente. Isang araw, nakarinig si Myung-hee ng chismis mula sa mga kaibigan na may relasyon daw si Suho kay Yuri. Nagpanik siya at agad na pinuntahan si Suho para tanungin tungkol dito. Hindi maikaila ni Suho ang katotohanan na ikinadismaya ni Myung-hee. Pero hindi niya sinabi na dapat makipaghiwalay si Suho kay Soohyun. Ayaw niyang masira ang karera nito. Sa ospital, nagising si Goyon pero hindi niya matandaan ang nangyari sa kanya. Si Soohyun na nasa tabi niya sinabihan ng nanay na huwag mag-alala at magpahinga na lang. Kalaunan, nang makausap ni Soohyun si Yuri, ipinaliwanag nito kung paano nasugatan at nadala sa ospital si Goyon. Inamin ni Yuri na ipinagtapat niya kay Goyon ang tungkol sa relasyon nila ni Suho.
Ang nakakagulat na balitang ito ay ikinabulagta ni Go-yeon at doon siya nasugatan. Nalaman din ni Soo-hyun sa nurse na si Shan Yeol ang nagdala kay Go-yeon sa ospital. Nagulat si Soo-hyun dito, lalo't si Shan Yeol ay tila laging gustong maghiganti sa kanya. Isang araw, habang nagtatrabaho si Shan Yeol, tinawagan siyang lumala ang kalagayan ni Eun-min. Tumakbo siya sa ospital, ngunit nalaman niyang pumanaw na ang kanyang ina, kaya't nalungkot siya. Maya-maya, sa punerarya, binigyan ni Soo-jun si Shan Yeol ng cellphone mula sa gamit ni Eun-min. Dumating din si Soo-hyun para magbigay galang kay Eun-min. Nang aalis na si Soo-hyun, saglit siyang pinigilan ni Shan Yeol pero hinayaan din. Bago ito, nakinig si Shan Yeol sa voice recording ng ama at ni Soo-hyun sa cellphone. Bumalik sa kasalukuyan, umuwi si Soo-hyun at nakita si Soo-ho na nag-iimpake. Tinanong siya ni Soo-ho tungkol sa libing at sinabi na lumayo kay Chan-yeol. Ngunit mariin na sinabi ni Soo-hyun na huwag makialam sa kanyang desisyon. Sa butik, madalas na nag-iisip si Yuri sa kabutihan ni Soo-hyun sa kanya. Sa bahay, si Go-yeon na galing ospital ay nagluluto at nagkukwento tungkol kay Chan-yeol. Nalaman ni Soo-hyun na matagal nang kilala ni Go-yeon si Chan-yeol at nagpapasalamat sa kanya. Pagkatapos ng libing, humingi si Chan-yeol ng tulong kay Kim Jun para imbestigahan ang aksidente. Sinabi ni Kim Jun, nakalimutan na lang pero iginalang din ang desisyon ni Chan-yeol. Maya-maya, bumalik si Chan-yeol sa kanyang bahay na ngayoy walang laman at nakinig sa recording sa cellphone ng kanyang ina ng usapan ni Ji-won at Soo-hyun. Sa recording, nagmakaawa si Soo-hyun kay Ji-won na humingi ng tawad kay Gun-woo pero malamig na sumagot si Ji-won, puro pera at negosyo lang ang usapan, walang pakialam sa sakit ni Soo-hyun bilang inang nawalan ng anak. Habang nakikinig si Chan-yeol, unti-unti niyang ipinikit ang mga mata, naaalala lahat ng kanyang mga alaala noong bata pa siya. Sa mga sumunod na araw, halos puro tulog lang si Chan-yeol hanggang sa bumisita si Soo-hyun, may dalang pagkain. Akala ni Chan-yeol, dumating lang si Soo-hyun para alamin ang tungkol sa aksidente ni Eun-min. Pero ang totoo, sinusubukan siyang lapitan ni Soo-hyun. Nakita ni Eun-min ang hirap ni Chan-yeol sa pagkawala ng ina, kaya napaisip si Soo-hyun kung gaano kahalaga ang pag-aalaga sa sarili niyang ina, si Go-yeon. Agad-agad, isinama ni Soo-hyun si Go-yeon para mamasyal at kumain sa labas, sabay nilang tinanaw ang mga ilaw ng syudad. Sa kanilang pag-usap, inihayag ni Soo-hyun ang totoo tungkol kay Chan-yeol. Siya ang nagpadala ng mga larawan ng pambababae ni Soo-ho at nagdala kay Go-yeon sa ospital. Bagamat nagulat, pinayuhan ni Go-yeon si Soo-hyun na huwag masyadong magalit kay Chan-yeol. Nang gabing iyon, tinawagan ni Chan-yeol si Soo-hyun at pinatugtog ang huling recording ng usapan nila ni Ji-won. Kinumpirma ni Soo-hyun na totoo ang pag-uusap na iyon. Sinabi ni Chan-yeol na naiintindihan niya ang sakit ni Soo-hyun sa pagkawala ng mahal sa buhay dahil ganun din ang naramdaman niya. Ngunit sa halip na harapin ang kalungkutan, pinili ni Chan-yeol na maghiganti dahil ito lang ang nagbibigay sa kanya ng dahilan para magpatuloy. Ilang araw pagkatapos, nakipagkita si Soo-jin kay Chan-yeol at sinabi na may kakaibang sinabi si Eun-min bago siya pumanaw. Samantala, nagtipon si Soo-hyun ng ebidensya tungkol sa aksidente ni Eun-min at ibinigay lahat kay Chan-yeol. Nang tanungin ni Chan-yeol kung sino ang may kagagawan sa aksidente ng kanyang ina, agad sinabi ni Soo-hyun na si Kim Jun. Habang lumilipas ang panahon, mas maraming kakaibang detalye ang lumitaw tungkol sa aksidente ni Eun-min. Hindi pinarusahan ang may sala sa aksidente at ipinahiwatig ng asawa ng Draper ang kaugnayan ni Kim Jun. Samantala, pagbalik mula sa orphanage, nakatanggap si Kim Jun ng mga larawan ng pagpupulong ni Chan-yeol at Soo-hyun. Si Soo-hyun, na patuloy na nag-iimbestiga sa aksidente ni Gun-woo, ay nakatagpo ng kahon na pag-aari ni Soo-ho. Sa loob nito, nakita niya ang mga ebidensyang nag-uugnay sa mahahalagang opisyal sa kaso. Natanto ni Soo-hyun na lihim palang sinisiyasat ni Soo-ho ang pagkamatay ni Gun-woo. Maya-maya, kinonfrontang ni Soo-hyun si Soo-ho, tinanong bakit tumigil sa investigasyon kahit marami nang natuklasan. Ipinaliwanag ni Soo-ho na nag-alala siyang malalagay sa panganib si Soo-hyun, kaya tumigil siya para di ito mawala. Pagkatapos ng usapan, nilapitan ni Soo-ho si Kim Jun at nagalok ng isang kasunduan. Nangako siyang tulungan si Kim Jun maging pangulo kapalit ng mataas na posisyon sa gobyerno. Samantala, si Chan-yeol, di matanggap ang pagkamatay ng ina, nagplanong maghiganti kay Kim Jun. Nagsimula ang plano laban kay Kim Jun sa pakikipagkita sa mga kongresista at pagpapakita ng ebidensya ng kanilang krimen. Gusto niyang takutin sila na kapag naging pangulo si Kim Jun, na kilalang tapat, madali silang matatanggal sa pwesto. Lumaki pa ang reputasyon ni Kim Jun bilang mabuting politiko, lalo na sa tulong ni Soo-ho sa news agency. Ayon sa mga survey, marami ang nagsabing si Kim Jun ang pinakamahusay na kandidato para sa pangulo. Habang abala si Kim Jun sa kampanya, nagsimulang imbestigahan ni Chan-yeol ang mga krimen ng politiko. Hiniling din niya kay Soo-jin na siyasatin ang Jin-sung Foundation. Pinaghihinala ang taguan ng iligal na pondo ni Kim Jun. Samantala, iniimbestigahan din ni Soo-hyun si Kim Jun, lalo na ang malapit niyang ugnayan kay Ji-won. Gayunman, nalilito pa rin siya kung bakit pinatay ni Kim Jun si Eun-min, asawa ni Ji-won. Isang araw, sinabi ni Seon-yul kay Soo-hyun ang huling salita ni Eun-min na nagbanggit ng tablet. Kakaiba ito kay Seon-yul dahil sa pagkakaalam niya, ang kanyang inay walang ganong aparato.
Nang marinig ito, nakumbinsi si Soo-hyun na ang tablet ay susing ebidensya laban kay Kim Jun. Maya-maya, nakasalubong ni Soo-hyun si Hae-gum na nagbabala sa kanya tungkol kay Kim Jun. Nag-aalala si Hae-gum sa kaligtasan ni Soo-hyun dahil kilalang mapanganib si Kim Jun. Ngunit iginiit ni Soo-hyun na itutuloy niya ang investigasyon para sa hustisya ni Gun-woo. Isang araw, habang naghahanda si Hae-gum lumipat, sinabi niya kay Soo-hyun na may tablet si Gun-woo nang mamatay. Nang maunawaan ang halaga nito, agad na hinanap ni Soo-hyun ang tablet, iniisip na may mahalagang ebidensya ito laban kay Kim Jun. Samantala, bumisita si Yuri sa kainan ni Go-yeon at nagulat sa kakaibang kilos nito. Tila nakalimutan ni Go-yeon na pumanaw na si Gun-woo kaya nag-alala si Yuri. Kalaunan, kinausap ni Soo-hyun si Seon-yul tungkol sa nawawalang tablet at kaugnayan nito sa huling mga salita ni Eun-min. Binanggit din ni Seon-yul ang isa pang clue, may memory card na nakatago sa isang kwintas. Nang buksan ni Soo-hyun ang memory card, dinala sila nito sa pawn shop kung saan maaaring nandoon ang tablet ni Gun-woo. Agad-agad pumunta sina Soo-hyun at Seon-yul sa pawn shop. Ngunit napansin nilang sinusundan sila ng mga tauhan ni Kim Jun. Sinubukang abalahin sila ni Seon-yul gamit ang motor para makarating si Soo-hyun sa pawn shop. Pagdating ni Soo-hyun sa pawn shop, natagpuan niya sa wakas ang tablet ni Gun-woo. Naglalaman ito ng voice recording ni Ji-woong at Kim Jun na naghayag na si Kim Jun ang bumangga kay Gun-woo. Noong araw ng aksidente, lasing si Kim Jun at ayaw dalhin si Gun-woo sa ospital dahil baka masira ang kanyang reputasyon. Sa halip, inutusan niya si Ji-woong na pagtakpan ang pangyayari at akuin ang sisi. Nagulat si Soo-hyun sa narinig habang si Seon-yul na nakikinig sa likod ng pinto ay tahimik na tinatanggap ang malupit na katotohanan. Noon, sa araw ng pagkamatay ni Gun-woo, ilang opisyal ng gobyerno kabilang sina Ji-woong at Kim Jun ay nag-iinuman sa isang bar. Bigla, tumawag si Eun-min kay Ji-woong, sinasabing kritikal ang kalagayan ni Seon-yul dahil sa sakit sa puso. Agad umalis si Ji-woong habang si Kim Jun napaalis din pero lasing pa, sumakay sa kotse at nagmaneho. Habang kausap si Hae-gum sa telepono, hindi nag-ingat si Kim Jun at aksidenteng nabangga si Gun-woo na tumatawid. Nang mapagtanto ni Kim Jun ang ginawa, tumawag siya ng ambulansya pero naalala na masisira ang kanyang reputasyon. Kaya tinawagan niya si Ji-woong na nasa ospital. Doon, nagkasundo sila na si Ji-woong ang mag-aalaga kay Gun-woo at aamin sa krimen sa lugar ni Kim Jun. Kapalit nito, nangako si Kim Jun na babayaran ang heart transplant ni Seon-yul. Agad pumunta si Ji-woong kay Gun-woo, tinapos siya at iniwan ang katawan sa gitna ng daan. Sa kasalukuyan, nang malaman ni Soo-hyun at Seon-yul ang totoo, napuno sila ng panghihinayang at lungkot. Samantala, itinatago ni Go-yeon ang kanyang Alzheimer's para hindi mabigatan si Soo-hyun. Lihim siyang nagpapagamot sa ospital nang hindi sinasabi sa anak. Kinabukasan, pinag-uusapan ng media ang tagumpay ni Kim Jun bilang kandidato. Inaasahang siya ang susunod na pangulo. Si Soo-ho, na ngayon ay kakampi ni Kim Jun, ay handang gawin ang lahat para sa pangarap nito, kabilang ang pagnanakaw ng tablet na may ebidensya ng mga krimen ni Kim Jun na itinago ni Soo-hyun sa isang kaha sa bahay. Kahit nasa matinding presyur, tumanggi si Soo-hyun na manahimik dahil ayaw niyang maging pangulo, ang taong sumira sa buhay niya. Nagpasya si Soo-hyun na pumunta sa pulis para ipabuksan muli ang kaso ng aksidente ni Gun-woo. Ilang araw pa, nakipagkita muli si Soo-hyun kay Seon-yul at humingi ito ng tawad sa lahat ng nangyari. Noon, naunawaan ni Soo-hyun na hindi kasalanan ni Seon-yul ang pagkamatay ni Gun-woo at pinatawad niya ito. Humingi rin siya ng tawad kay Chan-yul na walang pag-alinlangang hinarap si Ji-woong. Nagkasundo silang magtulungan para pigilan si Kim Jun sa paggawa ng mga krimen. Isang araw, nakipagkita sina Chan-yul sa mga biktima ng Jinsung Foundation ni Kim Jun. Unay nagatubili sila pero nang marinig ang kwento ni Chan-yul, naawa at pumayag tumulong. Matapos kolektahin ang mga reklamo at pahayag ng biktima, ibinigay ito ni Chan-yul kay Soo-hyun. Nag-alala si Soo-hyun pero tiniyak ni Chan-yul na di siya susuko kahit pigilan siya. Nang gabi, binisita ni Soo-hyun ang bahay ng ina at nataranta nang di makita si Go-yeon. Hinanap niya sa paligid at natagpuan ang kanyang inang umiiyak sa hardin. Nang tanungin ni Soo-hyun kung anong problema, nagulat siya nang marinig si Go-yeon na nagsasalita na parang buhay pa si Gun-woo. Doon, napagtanto ni Soo-hyun na may malubhang problema ang kanyang ina. Kinabukasan, nagdaos si Soo-hyun ng press con para ibalita ang kanyang pagbabalik bilang manunulat. Ginawa niya ito sa harap ng maraming tao para makuha ang atensyon ng publiko at ilantad ang mga krimen ni Kim Jun. Sa press con, inihayag ni Soo-hyun na si Kim Jun ang may sala sa aksidenteng kumitil sa buhay ng kanyang anak. Nagulat ang publiko sa pahayag ni Soo-hyun kaya't sila ni Kim Jun ay tinawag sa presinto para magtanong. Pagdating ni Kim Jun, pinilit niyang manatiling kalmado sa harap ng media. Sa panahong ito, pinatugtog ni Kim Jun ang huling usapan ni Soo-hyun at Ji-woong. Gamit ang recording, inakusahan ng mga taga-suporta ni Kim Jun si Soo-hyun na kasabwat ng mga kalaban niya sa politika.
Sa kabila ng negatibong balita laban sa kanya, determinado pa rin si So-hyun na ibunyag ang katotohanan tungkol sa mga krimen ni Kim Jun. Samantala, nagpasya si Go Eun na lumipat sa probinsya para makahanap ng kapayapaan at hindi maging pabigat kay Soo-hyun dahil sa kanyang Alzheimer's. Si Soo-hyun na naiintindihan ang kagustuhan ng kanyang ina ay hindi siya pinilit manatili lalo't abala siya at hindi laging makakaalalay. Maya-maya nakarating kay Suho ang balita tungkol sa sakit ni Go Eun. Nang panahong iyon, naguluhan siya kung paano tutulungan si Soo-hyun at pamilya nito lalo't kaalyado na niya ngayon si Kim Jun. Isang araw, nagpasya si Soo-hyun na magprotesta mag-isa para humingi ng hustisya para kay Gun-woo. Nang malaman ito ni Yuri, agad siyang tumawag sa mga mamamahayag para isulat ang laban ni Soo-hyun para sa katarungan. Ang mga artikulong ito na sumusuporta kay Soo-hyun ay nakakuha ng atensyon ng marami at unti-unti mas marami ang nagsimulang mag-focus sa kaso ni Gun-woo. Dahil dito, bumaba ang tiwala ng publiko kay Kim Jun. Samantala, hinarap ni Chanyul si Kim Jun sa bubong ng gusali. Galit, sinubukan ni Chanyul na salakayin si Kim Jun at muntik siyang itulak, ngunit dumating ang mga tauhan ni Kim Jun at binugbog si Chanyul. Kasabay nito, ang determinasyon ni Soo-hyun ay nag-inspire sa iba. Ang mga dating tumulong sa kanya ay bumalik para suportahan siya muli. Kumalat ang positibong komento tungkol kay Soo-hyun at marami ang sumali sa protesta kahit pinigilan ng mga tauhan ni Kim Jun. Sa isang malaking kampanya ni Kim Jun, biglay nagpalabas si Suho ng ebidensya sa TV tungkol sa pagkakasangkot ni Kim Jun sa pagkamatay ni Gun-woo. Lumabas na lihim palang nakipagtulungan si Suho kay Chanyul para ilantad ang mga krimen ni Kim Jun. Nagkunwari siyang kakampi ni Kim Jun para lang mapabagsakin ito mula sa loob. Nagtagumpay ang broadcast sa pagpapakita ng simpatya ng tao kay Soo-hyun. Maraming taga-suporta ni Kim Jun ang umurong, ayaw suportahan ang kandidatong mamamatay tao. Hindi nagtagal matapos ang balita, inaresto ng pulis si Kim Jun at dinala sa istasyon. Biglang nagtapos ang kanyang karera. Lahat ay tumalikod sa kanya, pati na ang mga dating malapit na kaalyado. Ilang araw pagkatapos, naganap ang paglilitis kay Kim Jun para sa pagpatay kay Gun-woo. Sa lahat ng ebidensya at saksi, hinatulan ng hukom si Kim Jun ng habang buhay na pagkabilanggo. Sa huling eksena, bumalik si Suho bilang news announcer habang tumutulong alagaan si Go Eun. Nakipagbati si Soo-hyun kay Yuri at naging matagumpay na manunulat na nagtuturo sa maraming bata. Samantala, sa wakas ay ipinagpatuloy ni Chanyul ang kanyang pag-aaral sa medisina. Ang palabas ay nagtuturo na ang paghihiganti ay hindi kailanman makakapuno sa kawalan ng isang mahal sa buhay. Sa kabila ng sakit, galit at pagkawala, natutunan ng mga tauhan na ang tunay na kagalingan ay dumarating lamang sa pagtanggap, pagpapatawad at pagbabalik ng pagmamahal sa sarili at sa iba. Dahil minsan, sa gitna ng kadiliman, doon natin muling natatagpuan ang liwanag ng pag-asa.